Celebrate, paano ba yon? Lahat sa atin, di ba, nagkakaroon ng event. So kapag sinabing celebration, talaga nagsasaya tayo. Tama? Kaya ngayong araw na to, magsasaya tayo for the glory of our God. Amen! Ready ka na ba? Ready ka na ba? Amen! Amen! Hallelujah! We give you praise, Lord! You are gonna celebrate your goodness, your graciousness, oh God, your mercy and your love. Amen. Hallelujah. Sige. Palakpakan mo si Lord. You can do better than that. Thank you, Jesus. Praise you, Lord, for all the things that you have done for our lives. Hallelujah! My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same as you can be. From the everlasting to the world we'll live. The Father's only Son. Sing it again. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same 'cause you can live. From the everlasting to the world we'll live. The Father's only Son. Come on, church! You live and you died. You rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah for all you've done. See, my Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same 'cause you came near. From the everlasting to the world we'll live. His Father's only Son. Yes, you live and you died. You rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah for all you've done. Sing, you live and you died. You rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah for all you've done. Hallelujah. Praise you, Lord. Since you came near, from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. Since you came near, from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. You live, you
on, church. Put your hands together now for Jesus. I'm reaching for the prize. I'm giving everything. I give my life for this. It's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high. I live for you. Greater is He that's living in me than He that is in the world. Faith, I can move the mountains. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. I'm reaching for the prize. I'm reaching for the prize. I'm giving everything. I give my life for this. It's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high. I live for you. Greater is He that's living in me than He that is in the world. Faith, I can move the mountains. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. Faith, I can move the mountains. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ. And He that is in the world. Faith, I can move the mountains. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. Strengthens me. Who strengthens me. Hallelujah. At the count of 3, we will shout hallelujah. 1, 2, 3. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. We praise you, Lord. Thank you, Jesus, for this wonderful day. Thank you, Lord, for our God is love and He is alive. He is with us. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. This morning, oh God, we just want to continue to worship you, Lord, and be filled by you, Lord God. Be filled by your love, Lord. As we are here in this place, oh God, we humble ourselves before you, Lord. Kami nagpapakumbaba, Panginoon, upang kami yung punuin ng iyong pagmamahal, Lord God. Until we overflow, Jesus. We want to experience you and be filled by you, oh God. Hallelujah. Yes, Lord, you are all we want, oh God. You are all we want. Draw me close to you. Never let me go. Lay it all down again To You say that I'm your friend. you are my desire. You are my desire. No one else will do. No one else will do. There's nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace.
me find a way. Bring me back to you. We say, you're all I want. Yes, Jesus. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Draw us close to you, God. Draw me close to you. Never let me go. We'll lay it all down to you, God. I lay it all down again. To hear you say that I'm your friend. This is our prayer, Lord. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help us, oh God. Help me find a way. Bring me back to you. We say, oh, you're all I want. Yes, Lord. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all. You're all I want. Help me know you are near. Yes, oh God, you are all we want. Abba, Father, we want your embrace, oh God. We want your love, oh Jesus. We want freedom from you, God, your peace, oh God. Hallelujah, oh God. Say to the Lord, say everything you want to say. Lord, I love you. Lord, you're all I ever need. Hallelujah, Lord, ikaw lamang kailangan. I am nothing without you, oh God. I am nothing without you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. Help me know you are near. Yes, oh God. Continue to pray, continue to worship. You're all I want, oh God. You're all I need, Lord. I am nothing without you, Jesus. Lord, my heart
is yours. My life is yours, oh God. I belong to you, Jesus. I belong to you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, God. We worship you. Yes, oh God, you hear us, oh Lord. You are here in this place. We belong to you, Lord. We worship you because you are all we want, oh God. You are all we want, Lord. Forever in your mighty hand, living with your promise, written on my heart. Say, I am yours. I am yours. Surrender wholly to you. You set me in your family, calling me your own. Now I belong to you. All I need, your spirit, your word, your truth in my cry. My deep desire, to know you more. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows. I long to love you with all I am. I belong to you. Forever in your mighty hand, living with your promise, written on my heart. Say, I am yours. I am yours. Surrendered wholly. Surrendered wholly to you. You set me in your family, calling me your own. That's why we say, Lord, now I belong to you.
Spirit, your word, your truth, hear my cry, my deep desire to know you more. 'Cause in your name, oh God, In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows. I long to love you with all I am. Now I belong come on, to church. This is our prayer. all I need. This is our love language to Your God. spirit, your say it with all our heart. truth, hear my cry, my deep desire to know you more. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows. I long to love you with all I am. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows. I long to love you with all I am. I belong to you. I belong to you, Jesus. I belong to you. I belong to you. My life, my heart, my mind belongs to you. My life, my heart, my mind belongs to you, yes, oh Jesus, I belong to you. Our hearts, Lord, our mind, oh God, and our life belongs to you, Lord. As we surrender wholly, oh God, as we lift our hands in worship and praise to the King of Kings, to the Lord of Lords, to our Abba Father, our Creator, oh God. Lord, we belong to you, oh God. You call us, oh God, as your children, Lord. You have called us and you have chosen us, oh God. We are here not by accident, Lord, but we are here because of your grace, oh God, because of your favor, Lord, because of your love for us, oh God. Lord, we just want to give this time, Lord God, to surrender wholly to you, Lord. Forgive us for all the sins, oh God. Cleanse our hearts. Correct our motives, oh God. We rebuke spirit of blindness. We rebuke, Lord God,
spirit of blindness, offendedness, Panginoon, Lord. We release, oh God, your power, oh Jesus, in this place, your power of your love, Lord, power of your peace, oh God, and your joy and your hope, Lord. Every one of us will be transformed by your word that is alive, by you who is alive, that died and rose again, who is with us, oh God. Thank you, Lord, for your unconditional love, that you died on the cross for us, and now you are alive. You rose again for us, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh God, come on, church, give praise to the King. Thank the Lord. Appreciate Him. Praise the Lord, for He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. Hallelujah, Jesus. We praise you, oh God. We praise you, Jesus. Hallelujah, Lord. You are the God of peace, oh God. You are the God of peace. You are the God of rest, oh God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Come on, church, let's raise our hands. Hallelujah. Come on, church, let us raise our hands. Lifting our hands is a symbol of surrendering to the Lord and letting Him fill you. Imagine you are a vessel, and as you lift your hands, you are an open vessel, and you are saying to the Lord, Lord, I am ready to receive your word. Lord, I am ready to be transformed by you. Lord, I am ready to die on my own self. And Lord, I am ready to live for you, to serve you well. And Lord, I am ready to be filled by your Spirit. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. You know our hearts, oh God. You know our desire, Lord. And that is to long to love you, Lord God. To live for you, oh God. We give back all the glory, honor, and praises to you alone. In the mighty name of Jesus. Let every God's people say, amen and amen. Hallelujah. We praise you, Jesus. Or you can sit down. Troubleshooter lang po ako dito. Yung ating naka-schedule na ay inuubo daw. So, troubleshooter po ako. Anyway, I have a long review ng atin pong mga nadinig na message. Dahil it's very important na makita po natin na hindi tayo narito just to be a member of True Vine City Harvest Church. Hindi po tayo basta narito lang. What we wanted you to experience ay yung paano totoong mabuhay kung saan tayo dinala ng Panginoon at ano ang ibinalik niya sa atin. Okay? So, sa marami kasi, kahit ako na-experience ko yun, na akala ko nag-iba lang ako ng relihiyon. But this is not about religion. This is about a personal experience between you and the Lord and doon sa experience of what God has restored through Jesus Christ sa bawat isa sa atin na naiwala ng unang tao na si Eva at si Adan. But through Jesus Christ, everything that was lost ay ibinalik na ng Panginoong Jesucristo. And that's what we wanted you to experience. Okay? Maranasan po natin sa atin pong buhay na ito. Okay? Amen po ba doon? It's not about material things only, but inclusive po yun. But yung ating totalidad na katauhan ay maranasan po yung ginawa ng Panginoon. So, I have a long review before we go to the message. Kasi ayaw pa po nila akong pagsalitain. Kaya lang yung ating tagapagsalita ngayon ay inuubo daw. So, kaya po narito ako. So, I am taking this opportunity for connecting the messages na atin pong narinig. Bakit ba yun naging message?
and what will be the message today. Can we pray together right now? Lord Jesus, we thank you na ngayon ay nagpapatuloy pa, hindi lamang sa aming bansa, kundi sa buong mundo. Lord, tulungan niyo po kami at tulungan niyo ako na maipakita sa bawat isa sa amin na ang pandemyang ito ay hindi hadlang upang maranasan ang iyong mga ginawa at mga bagay na ipinagkaloob sa amin na sa panahong ito ay higit naming maranasan. Salamat po sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Okay, so I will start in the review nung ating message na senior ni Wilma last time, I reached satisfying life. So, ang sabi po doon ni Jesus sa John chapter 10 verse 10, sa New Living Translation, my purpose is to give them a rich and satisfying life. So, ang purpose ng Panginoon Jesus ay hindi lang basta mamatay sa krus at iligtas tayo sa impyerno, but ang sabi po dito, bigyan tayo ng mayaman o masaganang at kasiyasiyang buhay. Okay. So, dito po, ang buhay na tinutukoy dito ay buhay dito at buhay sa kabilang buhay. But dito pa lang, available na po sa atin yung pangako na ito ng Panginoon, a rich and satisfying life. So when we say rich, it's not only about money. Hello? Marami pong mayaman sa material wealth, pero they are not rich. Bakit? Kasi po, walang kwenta sa kanila yung mga bagay na yon. Hindi na nakapagbibigay saya, hindi na nakakasatisfy sa kanilang mga buhay. But there are people, most especially yung mga naglilingkod sa Panginoon, maybe they don't have yung kung sino yung meron na mayayaman, but they live a satisfying life. Hello? So, ngayon, para mabilis po, there are three things na magandang makita natin para ma-experience po natin ito. There are three actually challenges or calling. Ang sabi po sa Matthew 11:28, come to me. So it is an invitation na kayo na nag-respond. Okay? Come to me, sabi ni Jesus, pero kayo nag-respond na, kaya nga kayo narito eh. Okay? And ang promise niya sa bawat isa sa atin, I will give you rest. Amen. So yung rest na yon ay available sa atin ngayon. So marami po ang mga tao ngayon restless. Kaya po pagka nakinig ka ng world news o nag-browse ka sa internet, ay makikita, mababasa po natin, madidinig natin, there are people who are taking their lives, para po matapos yung kanilang paghihirap. But that is not the solution ng Panginoong Jesucristo. Hello? Dahil marami po talaga ngayon nahihirapan. Okay? So, sino ba ang ini-invite niya dito? Pag binasa po natin yung verse, all who are weary and burdened. Lahat ng mga nabibigatan, okay? Lahat ng mga may problema, lahat, ibig sabihin, kung tayo ay nandoon sa point ng buhay na parang hopeless tayo, so we are being invited by the Lord. So kahit na tayo ay lumapit na sa Kanya, kapag tayo po ay nandoon sa sitwasyon na yon, it is always available if you are burdened, dami mo nang dala-dala, bigat na bigat ka na, nagugulumihanan ka na sa buhay na ito. Okay? So, ang sabi ng Panginoon, ang promise niya that you can claim, I will give you rest. Amen? So, rest on those things na na-experience natin. Why? Ito po yung katotohanan na magandang makita natin. Kaya ako nire-review to. Because from the kingdom of darkness, kung saan tayo ipinanganak,
Dahil ang ating unang mga magulang ay si Eva at si Adan. Whether we like it or not, whether we believe it or not, pero lahat ng tao na ipinapanganak ay ipinapanganak sa kaharian ng kadiliman. Hello? Kaya mapapansin niyo po, kahit hindi mo turuan, lumalaki yung, lumalaki yung bata, nagsisinungaling. Nakikita mo, tayo tumatanda, walang magsasabi sa atin na hindi tayo nagkasala. Hello? Excuse me. Because it becomes the nature of man. Kasi nga po, yun yung puno eh. Tayo bunga. So kaya po, mula nang palayasin si Eva at si Adan, sa kaharian ng Diyos, sa Garden of Eden, extension of heaven on earth. Okay? So kaya po ang prayer ni Jesus na itinuro, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. So, sa punto po na yon, gusto pong ipakita ng Panginoon sa atin sa Colossians chapter 1. Can you show that? Sa Colossians chapter 1, verse 13, ang sabi po doon, from the kingdom of darkness, inilipat tayo. Okay, kung may New Living Translation dyan. Inilipat tayo to the kingdom of His dear Son. Hello? So, yun po, it is patunay na lahat tayo ipinanganak sa kaharian ng kadiliman. Hello? Kuha po ba natin? Pero, nang tayo ay lumapit sa Panginoon, tanggapin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, inalis tayo sa kaharian ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng ating Panginoong Hesus. Maliwanag po ba yon? Okay, anong halaga po noon? Ang halaga po noon, o kung paano lubos ang nangyari yon, kaya po may word na born again tayong nadidinig. So hindi lamang po ipinanganak sa kadiliman ang bawat tao, kundi ipinanganak na patay ang kanyang espiritu. Kaya po yung born again, ibig sabihin, kaya tayo po kahit anong pagpapakabuti natin, kahit sino mang tao, anumang pagpapakabuti nila, hindi maging mabuti. Bakit? Kasi nga po, yung tinatawag na kasalanan, nasa sa ating mga tao. Kaya po, walang yung pong, alam niyo po ba yung ating espiritu, yun po yung bahagi ng Diyos sa atin. Yun yung wangis at larawan ng Diyos na inilagay sa atin. Hello? Kaya po, ang tao ay pwedeng mabuhay na may kabanalan tulad ng ating Panginoong Jesucristo kapag siya ay na-born again. So, kaya pansinin po ninyo, born again kayo, it gives birth to the Spirit. So, ang banal na Espiritu po ang nagsisilang muli sa atin pag tayo ay na-born again. Verse 7, you should not be surprised at my saying, you must be born again. So, no option po. You must, sabi, kailangan tayong ma-born again. So, hindi kailangan magpalit ka ng reliyon, ano? You must be born again. And the only way we can enter the kingdom of God, sabi ko nga po, is through becoming a born-again believer. Okay. Pero, ang sabi din po niya doon sa Matthew 11, verse 29, ang sabi naman po niya doon, take my yoke upon you. Okay? So, bakit po? This is the second instruction na magandang makita natin. Ang kasunod po ng mga salita doon, ang sabi, learn from me, for I am gentle and humble in heart. So, sabi, take my yoke. Alam niyo po, ang picture nito, sa Israel po kasi, ang number one na occupation po nila doon is livestock and agriculture. General na yun, livestock, saka yung pagpapabunga ng mga bungang kahoy, ng mga prutas, ng mga gulay. So yan po, agriculture.
So, kaya po sila ay may mga pang-araro. So, ngayon, masyado ng modern ang Israel, ano po. So, sila po, pag nag-aararo, ang ginagamit nila, hindi kalabaw. Okay, dahil ang kalabaw po dito lang sa parte natin na ito at ilang mga bansa lang. So sa kanila po walang kalabaw. So ang ginagamit nila baka. So partner-partner po yun. And sometimes, 6 pairs po yun or more. Na-imagine nyo po? So ibig sabihin, pairs, pares. Okay? So ngayon, para po ang isang batang baka ay masanay, ipapares po siya sa matandang baka. So yung yoke po nila magkaisa. Kuha po ba natin? So yung yoke ng matandang baka nakakabit doon sa batang baka. Bakit po? Kasi yung batang baka hindi pa siya marunong humila o mag-araro, in short. Maybe impatient pa siya and everything. Kuha ba natin? So ngayon, kailangan po siyang ikabit doon sa matanda ng baka o sa sanay na mag-ararong baka para matrain siya. Kuha po ba natin? Kaya po ang sabi ni Jesus, learn from me. So ngayon na tayo po ay nasa kaharian na ng Panginoong Hesus, ang isa sa mga tungkulin po natin, matuto tayo sa Kanya. Hello? Nakukuha po ba ninyo? So this is very important. Kaya po tayo naririto, tinitipon, ulitin ko, hindi para mag-iba ng relihiyon. So that we can learn from the Lord Jesus Christ sa Kanyang mga turo. Kasi your life today is not the design of God for you to live. Amen. So anuman pong buhay meron tayo, hindi po yan ang buhay ng Diyos na gusto niya sa atin. Ang gusto ng Diyos na buhay sa atin, a rich and satisfying life according to John chapter 10 verse 10. Okay, so tuloy natin. Dahil nga tayo po ay na-transfer na. So ngayon, ano ba yung kailangan nating matutunan kay Jesus sa kanyang kaharian? Matthew 6:33. Ano po ang sabi doon sa Matthew 6:33? Ang sabi po doon is, we must seek first His kingdom. Nasa kingdom na tayo, bakit kailangan pa natin isik yung kingdom? So, ibig sabihin, dito po, above all else, ang sabi po doon, and sabi, mabuhay din tayo na matuwid. Okay? So, ang point na gusto makita dito, in the kingdom of God, na kung saan tayo narito ngayon, is we have to know, learn the principles in the kingdom. Paano tayo mabubuhay sa kaharian? Like for example, yung sino na po yung nag-abroad dito as OFW? Madami na, no? So, pagpunta mo po sa ibang bansa, pidos yata yun, kasi ako hindi ko alam eh. Lalo na yung sa Korea, may training yan. Mag-aaral ka muna ng mga language nila. At actually, pinakamatindi yung sa Saudi. Pag ikaw daw ay na-aksidente ng lokal doon, wala, parang sinasabi, wala yata silang pananagutan. Ang kanilang katuwiran, bakit ka nagpunta dito? Hello? So ano po ang point doon? Ang point na gusto ipakita sa atin doon is, we must learn before we go to another place. Our government ay nagbibigay ng tinatawag na learning o pagtuturo, ano yung kultura, ano yung pupuntahan mong lugar. Kasi, pare sa Saudi, hindi pwede yung maglakad ang babae at lalaki. Kung hindi lang di mag-asawa. Hindi pwede yung holding hands. Okay? Hindi pwede yung beso-beso basta-basta. Hindi pwedeng magsama ang lalaki at babae sa isang villa kung hindi mag-asawa. Maraming bawal na sa atin. Okay lang, normal lang.
Hindi pwede doon mag-short. Lalo na yung short. Dito sa atin, pwede na. Pero sa kanila, hindi. So, ibig sabihin, tayo, halimbawa, pupunta ka doon, sanay ka sa kultura dito, pagdating mo doon at ginawa mo yon, pwede kang hulihin. Pwede kang makulong. You got it? So tayo po, tandaan natin, galing tayo sa kaharian ng kadiliman. Yan po ang sabi ng Bible. Okay, bakit? Tayo yung mga makasalanan. Ipinanganak na makasalanan. So ngayon, inilipat tayo sa kaharian ng Panginoon. So, what we need to do right now is learn. Amen? At ang mga hakbang na ginawa na natin, eto, narito tayo. So kaya po tayo nagtitipon-tipon dito, hindi lang basta magkaroon tayo ng gawain dito. No. For each and every one of us, malaman po natin kung ano ang tunay na buhay sa kaharian. Okay. So, ang sabi po ni Jesus, let me teach you. Yung kasunod ng 29. Learn from me, for I am gentle. And then sabi niya, let me teach you. Siya mismo po magtuturo sa atin. So, ibig sabihin, anong kailangan lang natin gawin? We have to submit and we have to obey. So, ito na po yung ginagawa ninyo. This is a form of submission. This is a form of obedience na kayo ay pumupunta dito. Amen? Okay. At nadidinig natin yung mga katuruan ng Biblia so that matuto po tayo. Kaya napakahalaga na talagang tayo po ay palaging nag-a-attend. Hello? Hindi lang basta tayo dumami ba? But for us to grow. Okay? So, may mga difficulties na tayong pwedeng daanan, pero remember the promise of God. I will give you rest. Ibig sabihin, even in the time of pandemic, gusto ko pong i-testify. Tingnan ninyo to, no? Panahon ng pandemic, pero bakit na-renovate po ito? Yung iba, nagre-reklamo, walang pera. Tayo rin po, wala talagang pera. Pero napasimulan po natin ito at ipinagpapatuloy pa. Panahon ng pandemic, panahon ng kawalan. Okay, so, kaya nga po, and then ang sabi doon is, live righteously. Okay? Mabuhay daw po tayong may kabanalan o maging matuwid. Alam niyo po ba that you are righteous already? Hello? Alam niyo ba na kayo po ay matuwid na? Parang, hindi ko yata kayang tanggapin. Hindi ko kayang tanggapin. Patay na siya. So, ibig sabihin, we are righteous. Bakit? 2 Corinthians 5:20b. Sa Tagalog ko po babasahin, New Filipino Version. Kaya sa pangalan ni Kristo, ay namamanhik kami sa inyo, makipagkasundo kayo sa Diyos. So, ibig sabihin, siya, verse 21, na walang kasalanan, ay itinuring ng Diyos bilang makasalanan. So, ibig sabihin, ang Diyos mismo ang nagturing kay Jesus na makasalanan upang sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap Niya. Paano ba tayo nakipag-isa sa Kanya? Nang tanggapin natin Siya na Panginoon ng ating buhay. Amen. So, ano po ang may expect natin ngayon? Alam niyo po yung change. Sabi nga po, maraming mga tao gustong magbago. Mukha, itsura, forma, and madalas, yung iba, gusto nilang maging look alike. Yeah? So maraming gumagaya kay Michael Jackson, maraming gumagaya sa mga sikat because they want to be look alike. Si Rene Requiestas nga, ginagaya eh. Di ba? Okay. So, nakita niyo ba yun? So, pwedeng mabago itsura mo, you can be look alike. Kung tawagin po natin yun ay change. You change your image. But alam niyo po sa Panginoon, ang karanasan natin, pag tayo po ay nagpaturo sa Kanya, we will be transformed. So what is the difference between, sige, palakpakan niyo si Lord. So what is the difference between change and transform?
So, halimbawa, change. Pwede kong palitan ito ang polo ko. So, I change my shirt. Pero yung transformation, it's something that happens from the inside palabas. O po ba ninyo? Anong good example? Yung uod. Yeah? Later on, nagiging ano yung uod? Butterfly. So, yun po, yung uod, magkukulong yan sa tinatawag na cocoon. Okay? At yung cocoon na yun, hindi mo pwedeng yung buksan. Kasi pag binuksan mo po yun, hindi magiging ganap yung kanyang transformation. Hello? So, yung iba, nagtatransform from, pinipilit nila. Pero huwag na yung example, hahaba eh. So, pagka po sa tamang panahon, sa loob ng cocoon, paglabas nun, butterfly na. A beautiful butterfly. So, yung uod na pangit, ngayon lumilipad na maganda. So, yun po yung transformation. So, and it takes time. Hindi po, uod, gusto kong maging butterfly ngayon. Hindi po pwede. It takes time. Kailangan siyang pumasok muna doon sa cocoon. Sa ilang panahon. Then, saka po siya lalabas para makalipad. So ngayon, bakit po napakahalaga nun? Napakahalaga po nun kasi to live a rich and satisfying life, meron pong pangatlo na challenge or invitation ng Panginoon. Ano po yon? Come and follow me. Sa Matthew chapter 4 and Matthew chapter 9, tinawag po niya yung kanyang mga alagad. Hindi lang to come, parang sabi niya, follow me. So, napakahalaga po ito. Bakit? Kasi pinapakita po dito, there is another level, like the cocoon or like the caterpillar na nagiging butterfly, kailangan siya magpunta into the next level. Okay? So, kaya po, when we come to the Lord, we need to follow Him. Marami po ang lumalapit sa Panginoon, but yung pala, mga lupang iyon ay equal o nangangahulugan ng puso ng mga tao. Uri ng tagapakinig. At yung binhi ay ang salita ng Diyos. At ang tagapaghasik ay ang Panginoon. Okay? So ngayon, sabi yung tatlo, hindi nagpatuloy. Yung tinatanim lang sa mabuting lupa, ang namunga, 36 na po hanggang 100 ulit. So dito, ano po magandang makita natin? So tingnan niyo po, another level ay tinatawag na training. Naalala niyo po yung batang baka? Kailangan siyang i-train. Hindi lang po nung may-ari, kundi nung baka na nakakatanda sa kanya. Nasanay na sa pag-aararo. So ganun din po sa atin. So kaya po tayo tinitipon ng Panginoon sa tulad nitong pagtitipon kasi hindi para umatin lang. Para mag-move tayo from one level to another. Natutuwa po ako. Okay. Okay. So, si kumari kong Dina at si kumari kong Lisa, okay, sabi niya, Pastora, hindi po kami makapangako ng iba pang mga maglilinis na lang muna kami. Alam niyo po, nung madinig ko yun, natuwa po ako. Bakit? Kasi nakuha nila yung message eh. Di ba last week message is serve well? So, ibig sabihin, they move to another level na. Amen. Pero po, sabi, bahagi lang po yun ng paglilingkod. Ang importante, dumating tayo sa punto ng another level uli na tayo, kasi ang pinaka-goal natin, tulad ng matandang baka. Yung bagong baka, yung batang baka, kailangan matrain natin, ma-develop natin. Amen. So, kaya po yung ibig sabihin ng follow me. Kasi si Jesus, yan po ang ginawa niya sa unang 12 alagad niya
maliban kay Judas, na later on ay nagtaksil sa Panginoon. Isa pang magandang magpatibay ng atin pong relasyon sa Diyos, na kahit naririto pa tayo, ito po ang sabi ng Biblia. Sa Philippians chapter 3, ng citizenship. Hello? At may mga bansa na hindi ka pwedeng maging citizen nila. Like Korea yata, tama ba ako, brother? Okay. So kahit ilang taong ka nang nagtrabaho doon, hindi ka pwedeng maging citizen doon. They are not allowed. Pero tayo po, from the time na ikaw ay lumapit kay Jesus na born again, you are now a citizen of heaven. You are now in the kingdom of God. Kaya nga, in this level, alam niyo po, we can really serve the Lord. How? Isa pong paraan ay nasa 2 Corinthians chapter 5, verse 19 to 20. Ano pong sinabi dito? Sa New Living Translation, for God was in Christ. Ang Diyos daw po ay na kay Kristo, reconciling the world to Himself. Ibinabalik ang mga tao sa kanyang sarili, no longer counting people's sin against them. Yun yung maganda. Yung kasalanan mo, hindi na tinitingnan ng Panginoon. Yung kasalanan natin, hindi na tinitingnan ng Panginoon. And He gave us this wonderful message of reconciliation. Alam niyo po, may malaking kaibahan sa forgiveness at saka po reconciliation. We can forgive, but we cannot, pwedeng hindi tayo na-reconcile. Ibig sabihin, nung na-forgive, pares ng Panginoon, pinatawad niya tayo, at ibinalik niya tayo sa Kanya. Amen. Meron, halimbawa sa mag-asawa, ang tamaan po, wag namang magdamdam. Okay, example lang. Nag-away sila, nagkagalit sila, naghiwalay sila, and then, kinailangan magpatawaran. So, nagpatawaran. Pero ang sabi ng isa't isa, let us just be good friends. That's forgiveness. But when nagsama uli sila, that's reconciliation. Nakukuha po ba natin? So ngayon, sa verse 20, so we are Christ ambassadors. Okay? Mga representative po tayo ng Panginoon dito. Kasi bakit? Mamaya na tayo ng langit. So, God is making His appeal through us. Ang Diyos daw po ay gumagawa ng kanyang apila sa pamamagitan natin. We speak for Christ when we plead, come back to God. So, kaya po kapag tayo ay nagsishare, ay sinasabi natin sa Diyos, bumalik ka sa Diyos. O sa Diyos, sa tao. Bumalik ka sa Diyos. Nakuha ba natin? Nakuha ninyo? So, pag tayo po ay nagsishare, pag tayo po ay nag-witness, yan po ang gamit ng Biblia, ibig sabihin, ibinabalik natin ang tao sa Diyos. Okay, kaya po yun yung second level. So ngayon, in the message po ni Pastor Lother, serve well, yung Shunammite woman, okay? Ngayon pa lang ako magsisimula sa message ko. Okay. Okay, so next level po tayo, no? So ibig sabihin, from one level to another, hindi po yan nag-i-stop. Hello? So ibig sabihin, nag-step ka na to another level, and then to another level, like the Shunammite woman. Naging generous po siya in her serving. Pinapakain niya yung man of God, si Elisha. Pero napansin niya, dahil ito ay tao ng Diyos, nagkaroon siya ng revelation, ang sabi niya, kailangan makidala ko sa dalahin niya. So anong ginawa po niya? Nagpagawa ng kwarto. So ano pong sinabi doon? May revelation siya in serving, meron din po siyang burden in serving. Burden to the man of God. So kaya po, hindi na lang siya nagpapakain, kundi gumastos siya ng higit na mas malaki. Kasi pinagpagawa niya ng lugar ang man of God. And then, ano po yung pang-apat? Ang sabi po doon sa pang-apat, ginawa ng babae, das yun na may tuman, ang sabi po doon ay, she obey the word of the Lord through the mouth of prophet Elijah o Elisha. Saan natin mababasa yan? 2 Kings chapter 9, okay, verse 1 to 6.
na sabi po doon, magkakaroon ng tagutom. Kaya umalis kayo dito sa Israel. Pumunta kayo sa ibang lugar. Alam niyo po, sabi nga ni Pastor Luther, at pag pinag-aralan natin, well-off naman yung Shunammite eh. Yung family nila mayaman. So, ibig sabihin, hindi na nila kailangang lumipat ng ibang lugar. Kasi yung properties nila may iwan. At yun na nga, alam niyo po, nung bumalik sila, dahil sumunod sila sa man of God, wala na silang properties. Bahay nila, bukirin nila, wala na lahat. Pero, ang sabi po, nung sila ay umapila sa hari, nandoon po si Gehazi, yung servant po ng man of God na si Elisha. Magkwento ka nga, Gehazi, at kinuwento niya po yung babae. Ano po ang naging kwento? Lahat-lahat ibinalik doon sa babae, lahat-lahat ng kanyang ari-arian, kasama ang tubo. So ano po ang maganda makita natin dito? In serving God well, okay, talagang makikita po natin, there is a reward. So ngayon, mabilis ko pong gustong i-share sa atin yung karugtong. Ano po yung title natin? So, keep on. So, ibig sabihin, in serving the Lord, we must keep on. Okay? Magpatuloy po tayo. And there are 3 steps to keep on. Number 1 is remain in Him or remain in the Lord Jesus Christ. Sa John chapter 15, verse 4 and 5, malapit na po ako magtapos. Mabilis lang to. Naintindihan ba niyo yung sinishare ko? So, ibig sabihin, doon sa come and follow me, narito na po tayo sa, gusto kong i-picture sa inyo na hindi lang tayo kailangan ma-born again. Hindi lang kailangan tayo mag-attend ng church. Kung hindi kailangan tayo tulad ng baka, paturo tayo. Kasi pag tayo po ay nagpaturo, si Jesus mismo, kasi ang kanyang salita, ang tinuturo sa atin. Okay, and then, at kailangan pa tayo magpatuloy. So, John verse 4, remain in me and I will remain in you. No branch can bear fruit in itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. So yun po, yun daw pong sanga ng ubas ay hindi makakapamunga kung hindi nakakabit sa puno. Okay? So tayo daw po ang sanga, siya ang puno, kaya dapat tayong manatili sa kanya. Verse 5, I am the vine, you are the branches. If a man remains in me, and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Dito po sa 4, magbubunga lang. Pero dito po sa 5, verse 5, mas maraming bunga. So yun po yung tinatawag na continuing experience of rich and satisfying life. Hello? Okay. Ang maganda po dito, makita natin, pinapakita sa atin dito, in serving the Lord, we need to be consistent. To remain in Jesus, or to remain in the vine, okay? Meaning, we need to be consistent because consistency is the quality of service. Hindi yung paputol-putol. Tayo, di ba? Allow me to use the word. Naiinis tayo kapag yung internet connection natin paputol-putol. Pag tumatawag tayo, yung signal ng telco, anumang telco yan, kapag paputol-putol, naiinis tayo, di ba? Hindi kita maintindihan. Ano yung sinasabi mo? Hindi, magulo. Hindi. Manap ka ng signal. Di ba? Pero kapag consistent yung signal, malinaw ang usapan. Parang katabi mo lang yung kausap mo kahit nasa abroad. Po pala yun, hindi chapter 9. Nabanggit ko kanina 8 9. Sorry. So, there are 4 levels of obedience. Okay. Sa pagsunod po natin, okay, 4 po na level. Una, completely. Pag daw tayo sumunod, dapat kumpleto. Okay, ano ba ibig sabihin ng kumpleto? Obey completely. Tinatapos natin ano yung pinapagawa sa atin. Siyempre naman, meron bang inutusan na hindi tumatapos sa kanyang ginagawa? Meron. Hello?
Sasabihin, mamaya na lang, bukas na lang, hanggang nakalimutan na. Okay, so kaya pag tayo po'y sumunod sa Panginoon, lalo na ngayon, sabi ng Lord, come. So sumunod tayo, follow me. Ibig sabihin, we are on the steps of completing our obedience. Amen. Number 2, obey wholeheartedly. Ano ibig sabihin nito? Maging committed po tayo. Hindi committed. Okay. Committed. Ibig sabihin, pagsunod natin, walang reservation. All out sa pagsunod. Okay. Hello? Hindi, ang dami kong ginagawa eh. Busy ako. At saka paglinggo, family day yan eh. Tsaka ganito, ganyan. Ang daming dahilan. Ano? So when we obey God, we must obey Him wholeheartedly. Iwanan mo yung dapat iwanan. Kaya nga sabi ni Pastor Ed Lapis, okay? Sabi niya, kung nagiging, ano yung mga abala sa iyo, yung bahay mo, ibenta mo. Wala kasi magbabantay ng bahay. Bakit lalakad ba yan? Hello? And then number 3, obey diligently. Ano ba yon? Ibig sabihin, with effort. Pag sumunod tayo sa Panginoon, with effort. Meron bang sumusunod na lulugo-lugo? Meron po, madami. O napipilitan lang. Pagka napipilitan lang, sumusunod nga, nagdadabog naman. Hello? Pang-apat is, obey purposefully. So, ibig sabihin, makabuluhan. Pag sumunod tayo, gawin nating makabuluhan ang pagsunod natin. Sumunod na lang din tayo sa panawagan ng Diyos, gawin na nating makabuluhan. Amen. Hello? Marami kong, sabi niya, bakit nahihirapan kong ilapit sa Panginoon itong pamilya ko? Makabuluhan ba yung paglilingkod natin? So, ibig sabihin, we need to be determined. Ang pagsunod sa Panginoon dapat intentional. Hindi ka kailangang i-push, hindi ka kailangang pukpukin. It must be intentional. And lastly, be confident in Jesus. Confident means trustful. So, maganda po itong sinabi sa 1 John 4:17. And I will close on this. And as we live in God, sabi, as we live in God, tayo ngayon ay nabubuhay na sa Diyos. Our love grows more perfect. Pag daw tayo ay kapag nag-end of the world na, bakit? Talagang makikita na natin si Jesus face to face. Tsaka titir na tayo talaga doon sa literal na kaharian niya. Ngayon, spiritual pa lang eh. Hello? Spiritual pa lang na tayo ay nasa kaharian na ni Jesus. Kaya yung iba hindi pa nararamdaman. Kasi nga, kailangan nating malaman ano ang kaharian ng Diyos. And then, nasabi, but we can face Him with confidence because we live like Jesus here in this world. So ngayon, magkakaroon tayo ng confident, okay, na mabuhay kasi na humarap sa Panginoon kasi nabuhay tayong tulad ng Panginoong Yesus dito sa lupa. Okay? Ang dapat maging resulta ng mga steps na ito ay ito. Number 1 is, our love must grow more perfect. Pag napapansin mong lumalago yung pagmamahal mo, ibig sabihin, nagiging mapagmalasakit ka, nakikita mo na yung mga tao na makasalanan, they need the Lord, and then, na-burden ka to pray, ibig sabihin, your love for God is growing. And then, from that prayer, magsishare ka na ng patotoo mo. Okay? And then, pangalawa is, we will live like Jesus here in this world. So, yan po yung resulta. Okay? Pusin niya hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Kaya alam niyo po, ngayon na tayo ay born again, maging kompidente po tayo. Maging matibay tayo, maging matatag tayo. Okay? Na nagtitiwala sa Panginoon na anuman ang mangyari sa buhay natin, hindi niya tayo pababayaan. Kasi ang pinasimulan niya, tatapusin niya.
Hindi lang basta pinasimulan. Ang pinasimulan niyang mabuting mga bagay sa ating buhay ay tatapusin niya. Hello? Can we sing the song, Katapatan Mo, Diyos? Ang Diyos po ay napakatapat. Amen? Tumayo po tayong lahat. And let us remember this, because we come to the Lord and we are learning from Him right now and we are following Him, tandaan po natin, the good thing that God has started, He will finish it. Gaano katagal? Hanggang pagbabalik ni Kristo. Not for 2 months, not for 1 year, not for 10 years, but hanggang dumating si Kristo. Kung dumating si Kristo, nabuhay pa tayo, hanggang doon ang pagtatapat niya sa bawat isa po sa atin. Wala magsimula. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, inaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman. Luwalhatiin ka. Katapatan mo, Diyos. Ulitin natin. Katapatan mo, Diyos. Yes, ang Diyos natin ay tapat. Remember that anytime and always, anywhere you are, whatever is happening to your life, ang Diyos ay tapat. Sa aming buhay, Hindi kasalanan mo, hindi ang pagkukulang mo ang tinitingnan ng Panginoon, kundi ang Panginoon na naninirahan sa iyo ngayon. Magpagkailanman, ulitin natin. Bigkasin mo sa iyong bibig. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Pag-ibig mo'y wagas. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, Panginoon, kay buti mo sa amin. Ikaw lamang ang sasampahin. Ikaw lamang Tangi kong sasampahin. ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin. Aawitan kita at pupurihin. Panginoon, Kay buti mo sa akin. Kay buti mo sa akin. Panginoon. Sige, sabihin mo yan kay Lord. Sabihin mo yan kay Jesus. Panginoon, Kay buti mo sa akin. kay buti mo
buhay. Ikaw lamang ang tangi kong sasagutin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. For the last time, aawitan kita. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, Panginoon, kay buti mo sa akin. come on, let us lift up our hands. Lord, sa oras po na ito, here we are. Narito po ang bawat isa sa amin. Narito ang mga kapatid na tumugon sa iyong panawagan nang sabihin mo, come, they come, Lord God. And then sinabi mo, learn from me. And here they are, Lord God. They want to learn from you so that kami maturuan mo, Panginoon. Kaya kami narito so that we can learn by your teachings na siyang iniutos mo sa amin na ituro sa bawat magsisisampalataya. At narito rin kami, Panginoon, so that we can follow you. We can move to the next level ng aming pong panawagan. At yun po ay ang paglingkuran ka. Lord God, ito po ang layunin mo sa amin so that the rich and satisfying life ay maranasan namin in the totality ng aming pong pagkatao, from our spirit, soul, and body. Lord, salamat po, Panginoon, O Lord God. Yes, there will be trials, there will be problems, there will be hardship, Panginoon. But lahat po ng ito, ang iyong pangako, ang mabuting bagay na pinasimulan mo sa amin, ay iyong tatapusin hanggang sa pagbabalik ng aming Panginoong Hesus. Kaya dapat wala kaming katakutan sa anumang kahirapan, anumang mga pagsubok, anumang mga pagtitiis na pwede naming maranasan, Panginoon. Ang lahat ng ito ay kasama ka namin at sa lahat ng ito kasama ka namin upang ito ay malutas. In fact, ang sabi po ng iyong salita, you have prepared a way already for us. Hallelujah! Upang ang lahat ng ito ay amin pong mapagtagumpayan. Kaya nga, O Diyos, salamat for each and every one, O God, who are here. Lord God, continue to embrace them. Continue, Lord God, to stretch forth your right arm of power sa bawat isa sa kanila para maranasan kanila every day ng kanila pong mga buhay so that they could continue to trust you and grow in your love. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Can we shout once again, Jesus? Jesus! Amen. So you can sit down. I-take ko na rin po yung opportunity for our giving, Kasi I would like to testify to you how faithful God is. Okay? At sabi ko nga po sa inyo, ang mabuting bagay na pinasimulan ng Diyos, tatapusin po niya. We all know already, bagamat hindi po detalye ang akin na ipatotoo, but by God's grace, God extended my life. That's why I'm here today. Okay? Last year, 3 times po akong nag-50-50. Okay? So when you say 50-50, talagang I am about to die. And praise God,
hindi pa rin ako namatay. Kahit last November, talagang nagpa-pray na ho ako na pauwi na sa Lord. Kasi ang sakit na po ng aking buong katawan sa tusok ng karayom at sa hirap doon po sa ospital. Anyway, kaya napatotoo ko din po, nagkaroon ako ng post-surgical depression kasi sabi po ng marami, kapag ikaw ay na-bypass na-repair na yung valve ng puso mo, magiging normal ka na halos. At sabi nga mismo ng matandang Dr. Timbol, Edgardo Timbol, ang gamot mo niyan, maintenance mo niyan, aspirin na lang. Magkano lang yung aspirin? Pero hindi po nangyari yon. But after my operation, several times pa rin po ako na ospital, sunod-sunod po yon. March, April, May, June, July lang po hindi, September, and then October, November. So, and every time na ma-hospital po ako, talagang seryoso. So, kaya nga po sinabi ko 50-50 nung April, and then itong last nung November, talagang nag-50-50 po ako. Okay, now, so hindi po nangyari yung aspirin lang. So, at talagang, kaya po ako na-depress ng gusto, kasi ang aking pong maintenance ay umaabot po ngayon, nung sumahin ko po totally, umaabot po ng more than 30,000 pa. Andiyan ba kayo? Bakit ko po ito pinapatotoo? Kasi noon, 16,000 lang, then bumaba pa. Pero ngayon sabi ko, bakit lalong lumaki? Pero I did not question God. Basta ang pinangawakan ko po, Lord, you allow this to happen. You know your purpose in my life. I will not question you. Okay? Anyway, you own everything. In-extend mo nga yung buhay ko. So, ikaw din ang bahala sa maintenance ko. So, kaya ko po ito sinasabi sa bawat isa sa atin. This is how important in being faithful in returning our tithes and giving our offering. Hello? Alam niyo po, dati-rate, pag pambili ng gamot, hindi ko binabawasan ng tithes. Kasi nga, pambili ng gamot designated na. Pero alam niyo po, God taught me this. Whatever money na dadating sa aking kamay, I have to give to the Lord what is to the Lord. Return to the Lord what is to the Lord. Amen. And guess what? Alam niyo po, walang linggo na lumilipas na hindi ako nakakatanggap ng blessing mula sa Lord. Wala pong weeks na nasiro ako. So God is using people, I'm not asking. Pero God is using people, yung iba galing dito sa inyo, yung iba sa labas, yung iba hindi ko expected, magkikita lang kami, para bang minsan, may hinanap lang ako sa grocery, sa Walter Mart, tapos nadaanan ko yung isang kilala, nung pagbalik ko, nakaabang na siya sa akin, inabutan ako ng pera. So, bakit ko po inaano siya? Tandaan po ninyo, pag tayo ay nagbabalik ng ating ikapu, hindi ka nawawalan. Hello? Ano na po ngayon? February na po ngayon. Mula po nung mga na-hospitalize ako hanggang ngayon, talagang God is continuously providing. May mga challenges din po kasi talagang pag walang-wala akong hawak, kailangan ko na, ubos na yung gamot ko, gumagamit ako ng plastic. Pero bago po mag-due yung plastic, may pamayad na. Hello? Hello? So, kaya ko po ito tinetestify. I want to challenge you. Okay? Huwag na tayo pong dumating doon sa punto na lagi tayong hinahamon. At isa pa na natutunan ko, pag hawak ko ng pera, sineseparate ko na po yan. My tithes and my offering. At pinipili ko pa po yung pinakamalulutong. Pag wala akong malutong, bibili na lang akong titsarong malutong. Hindi, biro lang. Yeah. So, pag may papalitan ko po yung luma.
Nakuha ba natin? At yun nga po, lahat ng papuri ay sa Panginoon dahil, ayan, can you imagine, last week, I received 12,000 pesos. Walang pumalakpak. So I was able to pay my plastic. So, and then sustain my So ngayon po, ang ginagawa ko rin ngayon, para naman mabawasan, so yung isa ko pong gamot kasi is 816 ng isa. Isa lang ho yun. 4 po yun na iniinom ko every week. Besides doon sa 7 pa na gamot ko. So ngayon, yung 4 po na yun, magkano ho yun? 1,800, tama ba? 1,632 times 2 mo, sa isang linggo pa lang, 3,000 plus na. Gusto ko pong makita ninyo to kasi ang papuri sa Diyos. And then, ngayon po, sabi namin sa doktor, pwede bang once a week na lang? So ngayon po, pinag-aaralan ko po kasi pag hindi ko daw po ininom yun, based on the schedule, mamanasin ako. So ngayon, nag-challenge po ako na, challenge ko yung sarili ko na once a week na lang ako iinom. And then I am observing myself, na sabi ko, totally, ialis ko na to. So dahil nabawasan na po ng 3,000 plus, tapos yung aking gatas na supplement ko, inaalis ko na rin pong unti-unti, 3 tigna 900 milligrams po yung aking iniinom sa isang buwan. 1,740 po ang isa. So ang laki na po ng kabawasan. And then, talaga pong sabi ko nga, Lord, bigyan mo pa ako ng wisdom at saka kailangan maalagaan ko ng husto itong sarili ko para maalis itong mga maintenance na ito. Ayoko mag-maintain habang buhay. Hello? At ito nga po, unti-unti nang nababawasan. So from 30 plus, ngayon 20 plus na lang. Kung magdidepende kami sa allowance na binibigay sa amin dito, kulang pa po sa pagkain namin. Kaya po, hindi ko pinakikialaman yon. Madalas nga yung asawa ko nanghihingi pa sa akin ng pera eh. Ang laki ng pananampalataya mo sa akin, sabi ko. Pag humingi ka, para mong talagang may pera ko ah. Talaga namang meron, sabi niya eh. So, kaya po ngayon sa umagang ito, first things first, every money na kaya lang po pala, iba sa business ha, sa business neto, pero sa salary gross. Okay? Why? Yung sa business po, itabi ninyo yung puhunan. Kasi baka maubos yung puhunan nyo. Sa business, neto. Ano yung kinita mo? Doon ka magta-tithes. Okay? Para maliwanag. Ano po? Kasi baka, kabibigay ko ng tithes dyan, naubos tuloy yung aking puhunan. Hindi po kasama ang puhunan sa pagbabalik ng tithes. Kasi yun yung revolving fund mo. Neto lang. Kung tumubo ka sa 1,000 ng 100, yung 100 lang ang itatites mo at doon ka na rin mag-o-offering. Maliwanag po ba yon? Okay, so let us hold our envelopes. Sa ating mga kamay, para po pag-pray natin sa oras na ito. Lord, salamat. We have this time, Panginoon, to express our love and obedience to you. In returning our tithes, simulan mong mabuting bagay sa amin ay tatapusin mo hanggang sa pagbabalik ng aming Panginoong Hesus. Kaya lahat ng aming kaloob, lahat ng aming ibabalik na ikapu, ay pinagpala mo na at yan ang aming inaangkin sa pangalan ni Hesus. Amen.
Hindi na ako sanay eh. Okay, tayo po tayong lahat and let us lift up our hands and let us receive from the Lord. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face shine upon you. The Lord bless you with good health. The Lord bless you with financial breakthrough. The Lord bless you to help you grow your love to Him. The Lord bless your family. The Lord bless each and every one of you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen. So, happy Valentine's Day sa atin. Okay. Siya nga po pala, gusto kong i-announce sa atin, first anniversary po ng Macau True Vine City Harvest Church. Kaya you can shout, Happy Anniversary True Vine City Harvest Church. Baka pinapanood po nila tayo ngayon. Okay, come on. 1, 2, 3. Happy Anniversary Macau. Hindi na nagkapare-parehas. Okay, God bless us all. Come on. We praise Jesus. Oh, hello. Okay, good morning po. Short announcement po. Meron po tayong short announcements to all the women's. No po, meron po tayong women's fellowship po. Women's seminar pala. Women's seminar online. No po, ngayong araw pong ito, Feb 14, meron po tayong online registration. No po, at isi-send po namin sa inyo yung link. No po, doon sa, meron ba tayong TVCH family? The official, doon po tayo, doon po natin makikita yung link, no? Doon po tayo re-register online. Apa? Po. Okay, so for all the women, kailangan po natin to. No, let us be strengthened by the Word of God through Pastora Jer Baliano po. Okay, G12 Network. So God bless you po. God bless. Thank you. My Savior, Redeemer, lifting me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you gave me from the everlasting to the world we live. Father's only Son. You died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you gave me from the everlasting to the world we live. The Father's only Son.